Aprobado na ng BTA Parliament ang 114,077,644,141 pesos at 90 centavos na budget ng BARM para sa taong 2026. 51 BTA members na dumalo sa sesyon ang bumoto ng yes, walang negative votes at walang abstentions. Ito ang pinakamalaking budget ng BARM at isa sa pinakamabilis na budget approvals sa kasaysayan ng BARMM. Ang News Now mula kay Marcos Uy. Sa isa sa pinakamabilis na pag-aproba ng budget sa kasaysayan ng BARM, unanimously approved by Bangsamoro Parliament nitong Martes, December 16, ang 114,777,644,141.90 Bangsamoro Expenditure Program or BEP para sa 2026. 51 miyembro ng Parliament ang present sa sesyon at bumoto pabor sa panukalang budget, walang tumutol at walang abstention. Naisakatuparan ng pag-aproba sa loob lamang ng ilang oras matapos itong pumasa sa second reading na sinuportahan ng Certificate of Urgency na inilabas si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ayon sa Bangsamoro Parliament, ang pangunahing prioridad ng BEP 2026 ay ang education, health, infrastructure at social services na kung saan nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education or MBHTE na nagkakahalaga ng 26.49 billion pesos. Ang pondo para sa budget ay magmumula sa kombinasyon ng annual block grants, national and regional taxes and fees, government subsidies at unutilized prior year's funds. Sinundan ito ng Ministry of Health na may 8,615,776,937, Bangsamoro Transition Authority na may 7,257,475,847, Ministry of Public Works na may 5,770,613,407, Office of the Chief Minister na may 4,960,489,111, MSSD na may 3,961,199,136, MILG na may 2,037,769,002 pesos, MAFAR na may 1,852,657,348, MHSD na may 968,101,193 at MENDRE na may 923,166,296 pesos. Ayon kay Finance, Budget and Management Committee Chair Kitem Kadatuan Jr., ang bilis ng pag-aproba ng budget ay patunay ng preparedness at disiplina ng Bangsamoro Parliament. Ibinahagi rin niya na may bahagi ng budget ng 5 ministries, MBHTE, MSSD, MILG, MAFAR at MENDRE na ini-reallocate patungo sa Special Purpose Funds and Contingency Funds. Binigyang diin din ng mga mambabatas ang paglagay ng bagong transparency safeguards kabilang ang restriction ng partisan spending at mandatory foreign travel reporting upang matiyak ang efficient public service delivery at accountability sa buong Bangsamoro government. At the outset, I would stay and state for the record that my vote is yes. But I wish to manifest also that for this budget to have an impact and achieve the desired change that we want, we must practice what is stated in Surah Ar-Rad in the Quran, which say or states, "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala will not change the condition of the people if they do not change what is within themselves. Inshallah ta'ala, may these changes in the budget be a starting point for us to change how we handle and implement the budget of the people. Wabillahi tawfiq wal hidayah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mabilis na pagpasa sa BEP 2026 ay itinuturing na mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng mga institusyon ng Bangsamoro at sa pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kaunlaran, serbisyo, publiko at kapakanan ng mga mamamayan. Marcos Uy, iMinds Philippines.